Yan, magandang hapon sa inyong lahat yan mga kaaloy. Welcome back dito sa manibagong vlog natin. Again, kung bago ka pa sa YouTube channel mga kaaloy, papindot na lang yung notification bell at pa-subscribe na din para updated kayo sa iba pa natin mga video. So ngayon mga kaaloy, ito na yung ginawa natin kanina. So parang part 2 na lang siguro ito. Ay, hindi, ibahin ko na lang yung ano nito mga kaaloy. Ay, ipakita ko lang sa inyo yung pagsasalpak ng ano, tamang pagsalpak ng YP200 at saka yung tawag nito, ito ampliwire tawag nito mga kaaloy. Dito sa ampliwire mga kaaloy, kailangan pag nagputol tayo nito, kailangan iparehas natin yung design dito, magkabilaan at saka baba taas. Ayan o. Kung ano yung design dito, ganoon din sa baba para maganda tingnan kasi ito yung nagbibigay ng design ng pinto natin. Di kung pangit dito, kung nandito, ito, dito, di ba? Hanggang diyan ka, di ang pangit na noon. Kitang-kita yun, kaya lang balance siya. Parehong design dito sa kabilaan. So yun mga kaloy, ito na yung ano natin. Dito naman sa pagsalpak ng YP200 mga kaloy, mayroon kasing mga YP200 na masakit dito sa kanal. So ang kailangan gagawin natin, biakin natin siya ng makina rito. Ayan ang tulad. Bibiakin mo ng makina dyan. O kaya grinderin na lang kung hindi nyo kayang kontrolin yung makina. Mas mainam yung grinder para hindi masira yung aluminum natin. Ito kasi masikip. Pero kung meron namang ano na tamang-tama lang na hindi rin masikip, hindi huwag na natin biakin kung tama lang. So bago natin isalpak mga kaloy, i-testing natin yung ritaso kung hindi pa masikip. Yan, di ba? Hindi papasok yan, masikip na masikip yan. Papasok yan pero persahin mo, paluin mo ng kahoy, pwede mayupi itong palikpik na ito pag pinalo mo yan, di ba? Manipis lang yan. So ganun ang yan, biyakin mo na lang para mas mabilis, mas lalambot. Kasi pag nadaanan ng grinder yan, titiko mo ng konti yan, di ba? Pag pinasok natin, so lalambot na. Isa pa mga kalay, bago natin isalpak, check natin na ano, kailangan balatan na natin, linisin na natin kung wala siyang yupi or gasgas. Kasi pag naisalpak na natin siya dyan, mahirapan na tayong ano, kasi may yan, nandito yung sira, tatanggalin natin isa-isa yan, di ba? Pag doon sa site, nakabalot pa, di ba? Yun ang problema dyan pag sinalpak mo, ano, napapansin ngayon ng ano, na may sira na pa, nililinis mo. O di damage na, di ba? So yun. Tapos isa pa, pagsalpak nito mga kaloy, kailangan silipin natin na nakaganyan siya. Yung hindi makita yung dugtungan, kung ito yung baba, nakatuwad lagi yan kahit ano, na ganun. Kasi pag nabaligtad yan, try nyo. Pag nabaligtad yan, kitang-kita yung dugtungan, pag tumagal yan, napupuno ng dumi ito. Diba? So hindi na malilinis yan pag napuno itong maliit na dugtungan na to. Papangit na tingnan kahit anong linis natin, hindi na natin maano yan. So mas maganda na kaganon. At least yung dumi kung ano man, dire-diretso lang siya, di ba? O yan ang technique yan. Kaya siguro ano yun natin pagsalpak natin na hindi siya mabaligtad. O ayan, so ganyan. Papasok na natin pa gano'n kasi ito yung baba, ito yung taas. Ayan. So, yun yung sinasabi ko pagka hindi binibiak, kailangan mas, ano, tawag ito, pupukin mo pa. Pero para purisado tayo, tayo na lang natin ito. Yan, tayo natin gano'n yan. Side ko lang, angat lang natin yung kunti video mga kaaloy ha. Yan. Para makita ninyo kung anong diskarte talaga pagsalpak. Yan. Yan, hilahin lang natin. Medyo may kasikipan na kahit na biniak natin, di ba? Masikip pa rin konti. Ayan. So ang ginagawa ko dito mga kaaloy, sinakto ko na itong walong dahon na ganito, walong putol, para dito sa baba. Dito na ako nag-adjust sa pinaka-amplifier. Kasi ito naman, makapag-adjust ka naman dito, di ba? Kasi kukunin na natin yung design nito. Para hindi ka na magbawas dito kasi mahirapan ito, tas-tasin mo pa ng buo, di ba? Mahirap, ano? Kaya mas maigo makuha ninyo yung saktuhan ha. Mas mainam. Yan, di ba? So malambot na.
Diba? Maganda, walang damage. Tapos pagdating dito sa huli mga kaloy, itong nandito, biyakin natin ng grinder. Ito malambot lang naman to, biyakin natin ng grinder yan kasi hindi rin papasok doon sa palang yan sa baba, di ba? Para tumikom din siya ng kunti. Yan, para lumambot siya pagpasok, no? Kasi hindi naman, pero pag nabawasan nyo na to, wala problema kasi tanggal dapat ito. Pero pag kabuuan kasi biyakin mo rin to. Hala, sorry mga kaloy. Lakas ng hangin mga kaloy, mabuti. Mabuti dito bumagsak sa akin. Dahil mahirap pag ano, wala na yung... Yan. May hangin-hangin kasi. So, balik natin kamera. Yan. Diba? So, saktong-sakto lang yung walo, hindi na tayo magbabawas. Balik na natin, nakaano na to, salpak-salpak lang naman kasi may butas na to. Ayan. So, malambot na yun nasa baba, pasok na rin siya rito, di ba? So, mahalaga yung bibiyakin talaga natin. Ayan, para ano siya, babalik siya sa yan. Tayo natin para yung bracket sasagat pag rebits natin. Pagka mayroong hindi tatapak mga kaloy, putasin na natin siya uli, no? Padaanan lang natin siya ng taling ng barina. Buti na mga kaloy, yung trapal bustas, laking bagay, nakakatulong din, kahawak ng lupino mo, kumantay yung mag-isa. Diba? Ganun lang kabilis. So, ngayon, ang pasok na naman natin ay ang ano, ang ampli wire. Yung ampli wire medyo maluwag yan. Ito, barinahin na lang to. Yan. Medyo malaki itong pinto na ito mga kaloy, sobra sa standard. Ano to, 1 meter, 1 meter yung lapat, mindor kasi yan. So pag salpak na mga kaloy, itong ano naman natin dito, ito kasi medyo medyo matalas itong bahagi na to dito banda. Ito makinis. So kung saan yung makinis, yun ay ilagay natin sa labas. Yung medyo magaspang, doon natin yung screen para matatakpan yung, kasi nakakasugat ito ng mga bata, ya? Itong lab ito, no? Lagay natin yung makinis sa labas. Yan, yun ang labas, lagay natin yung makinis doon. Ganun lang, parang
Yan na lang natin yung hindi makaka-incidente natin, di ba? Tuloy-tuloy lang yung video ko mga kali. Sana hindi maputol yan. Oo, maingay ka na naman. Maingay na naman yung alaga ko mga kaloy. Oh. Maingay naman ang pagkain yan. Gutom na naman. Ba? So, ganoon lang kabilis. Tayo natin uli. Para yung gamit natin headset natin. Yan. Ito sa'yo eh. Nakamainam na healthier yung ano ko eh. Bagay rin yung trapal ko mga kagawin, you know? Black frame screen, lakas ng hangin niya talaga. So, sana mga kaloy, panoorin nyo itong mga ganitong diskarte, mga kaloy, apply nyo sa sarili nyo, no? Lalo na yung mga, ano dyan, ito ko, yung mga beginners yan, para sa inyo itong video na to, na gusto pang madagdagan yung kaalaman ninyo, o manonood na lang kayo dito, libre naman to. Ayan. So, ganyan, simbol na yung ano natin, may salpak na mga kaloy. Ang gagawin na lang natin ngayon ay mag-screen na lang, ano? So, putulin muna natin saglit at kukunin natin yung screen. Handa natin. So, ito na yung screen natin mga kaloy. At kailangan lang mga kaloy, pag gulong tayo, kailangan yung screen natin sobra ng 1/4 sa labi ng kanal. Ayan. Para maiipit siya ng goma, ano? Maipit siya ng rubber. Tapos, yung rubber natin, anuhin natin na magiging buo rin yung rubber natin, hindi putol-putol, di ba? Paikot buo, mas maganda tingnan ng buo. So, tama lang yung 1/4 mga kaloy pag nagpasobra tayo sa labi kasi yung wala siyang dito. Hindi lalabas yung mga screen kasi yung screen pag sumubra din pangiting na at saka nakakatawag nito, nakakatinik. Yung tama lang na maipit siya sa tawag goma para magtatago yung mga ginupitan. Matalas kasi itong screen.
Eh wala naman tong yung Alco frame kasi, yung ganitong frame, wala kasi ang cover, may katulad nung isip na isang klase na ordinary, may cover yun eh. So kahit sumubra wala problema. Ito kasi naka-expose na to. Ayan, yung guma natin, buo, binalik na lang. Para continuous in, ano. Kasi naman kayo, nagkatalikod ako kasi hindi naman pwedeng ano tayo, hindi masikip yung area natin. Yan. Laging 1/4 lang, masubra lagi yung mga kaloy para ano, pit na pit yung ano natin. Ipit na ipit. Yan. Diba? Yun, hindi na naputol yung ano natin, kamera. Ayan, napuputol, nagpo-full storage eh. Ba? Malinis na malinis kung tamang-tama lang siya. Yan kagandaan sa Kanto Mesa mga kaloy kasi buhay yung kanto. Hindi tulad nung itututok-tutok lang natin, di ba? Hindi maganda tingnan sa ano, screen. Yan, kompleto na yung screen door natin mga kaloy. Lagyan na natin ang ano to, bisagra, ikabit na natin siya sa hamba niya. Yan. Yan. Mahirap talaga yung medyo malaking pinto mga kaloy, maanos-los. Ano? Kaltasin mo na natin yung dulo mga kaloy, ilagay ng bisagra, palikpik. So kailangan alam natin kung saan yung posisyon ng bisagra natin pag nagkabit tayo ng screen door. Kailangan tandaan mo yung pag magsusuka tayo, drawing natin yung bisagra kung saan kasi mabaligtad. Pwede naman dito sa side kung kaloy para sigurado, pero
Alam naman natin, pag tayo nagsusukat kung saan nakalagay yung bisagra, di ba? Mahirap kasi pag doon tayo, ano natin, matagal. Maganda pag deliver yung pinto natin, kumpleto na siya, di ba? Ilang plies lang naman ito. Parang tanggalin mo lang yung sa sukat ng bisagra, tanggalin lang yung labi. Ilagay ng handle, ilagay na rin natin yung siguro yung door closer doon na natin ilagay. Saka yung handle, baka tumama sa doorknob. Kabit lang natin dito, bisagra lang, sampa. Tapos, kunting kigil, huwag kalimutan lagi dito. Ayan, technique sa pagbibisagra, lahat butasin mo muna lahat ng barina bago mag-ready, diba? Hindi kayo pa isa-isang rivets, pa isa-isa butasin lahat yan. Pareho lang naman butas kasi ng bisagra, mga kalo, diba? Yung mga technique pa ng mga veterano, mga kaloy, ganun yan. Pag gumawa pa ng rivets, sabay-sabay rivets na naman, di ba? Bisagra. Iba kasi pag nagbubutas, iba? Yung mga baguhan dyan, bubutas ng dalawa, lapag barina. Butasin mo lahat yan, di ba? Bilis. Yung mga technique dyan na wise move. Kasi kung pabilisan na rin yan mga kaloy, laking bagay yan, di ba? Yung tuloy-tuloy. Yan. So, nakabit na yung tatlong bisagra. Ngayon, gagawin natin mga kaloy, lagyan natin ng tagdadalawang rivets pa sa gitna ng bisagra. Yung bisagra natin, tatlong butas lang yun. Gawin natin 5-5. Kasi rivets lang yan, para mas matatag, di ba? Tatagal yung trabaho natin. Pag ito, matibay. Yan. Ngayon, kung may hamba, ganun din gagawin. Pero kung direkta naman sa kahoy mga kaloy, kahit na yung lang, tatlong tornilyo, iba kasing tatag ng tornilyo kaysa rivets eh. Kaya dagdagan natin yung, suportahan natin yung rivets. Gawin natin 5 sa may bandang pinto. Ngayon, doon sa hamba na tubular, ganun. Gawin din natin 5. Ha?
natitipirin sa ano, titipid din sa rivets. Konti lang naman ang natitipid natin dyan. Importante dyan yung satisfied yung nagpapagawa. Ulit-ulit yung pagkaganong gawa natin, di ba? Papagawa sa atin yan. Yan. So ngayon, ilagay na natin yung hamba. Yung hamba na hindi ko na pinakita sa inyo kanina. Bit na natin. Yan. Wala kang bumper ito mga kaloy kasi ang pinagawa ko rito, nagpasobra na ako ng 1/2 mismong doon na sa hamba ng yun ang pinaka-bumper yung kahoy, pinakahamba ng dating hamba niya, di ba? Para mas maganda tingnan pagkapagding. Kasi kung magdala, ano pa ng hamba nito, ano pa rin yung tawag dito, dagdag gastos pa yun. Pero kung kailangan naman lagyan, di ba? Malapad kasi yung hamba niya mga kaaloy, tawag dito yung kahoy niya, malapad. Kaya hindi na ako naglagay ng bumper. Yung halawak clearance natin dito sa may bandang taas mga kaaloy, mga 1/8 para hindi gaanong sa tawag dito yung clearance yan, di ba? Kasi dumasagwa pag malaki, pag maliit ang clearance. Wow! Ayan na, natumba na. Malayo yun. Ayan. Hit na. Hindi ka na try mga kare kasi pumasok na, no, natumba, di ba? Dilim na naman sa yung paligid ng kare, bubuhos sa ulan. Ayan, gawin din natin itong 5. Dalawa. Blue. Dagdagan ang tagdag dalawa sa gitna. Itibay na ang ganito mga kaloy. Pagka ganito kayo maglagay ng screen.
Hirap yung malaking pinto mga kaalay. Malaking pinto, tapos maliit lamisa natin. Wala tayong lamisa. Ulan na naman. Kaya nga ito, baby. Susubukan na naman ako. Ay, mahaba-haba itong video natin mga kaloy. Sana panoorin nyo hanggang dulo mga kaloy. Bubusa yung ulan. Tama-tama lang yung ginagawa natin. Makapagligpit na tayo pagkatapos ito. Yan! So, ready to deliver na to mga kaloy. Okay na to. Ha? Oh. Yan. Tabi na natin, tabi na natin. Yan. Salamat sa inyo lahat sa panonood. Sana panoorin nyo hanggang dulo yung may mapulot kang aral doon na maganda. Hopefully, sana huwag niyo kalimutang mag-subscribe lagi at pagpindot na ng notification bell. Yun na lang mga kaloy. Bye-bye sa inyong lahat yan and God bless us all. Lilipit na tayo. Mahaba-haba oras 32 minutes.